Hingi naman natin Oh. yung panig ng mga employers. Ano yung ibibigay nila o meron ba silang inihahanda para sa kanilang mga Sana manggagawa? naman, Diba? sana naman. Dahil sa epekto po nito, kausapin po natin ang presidente ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP. Siyempre ang ating suki sa programa, si Sir Sergio Ortiz Luis Jr. Sir, magandang umaga. Doris Bigornia at Robert Mano sa Tandem ng Bayan, sir. Good morning, sir. Ay, magandang umaga sa iyo, Robert at Doris. Opo. Magandang umaga sa mga nanonood sa atin. Opo. Kamusta naman po? Matagal na tayong hindi nagkausap. Tapos ganito ba ang sitwasyon? Oo nga. Di po ba? Kamusta? Oo nga eh. Nararamdaman na po ba yung epekto sa mga employers, sir? Well, definitely, yung pagtaas ng presyo, concern ng mga empleyado, ng mga employers. Lahat ng pagtitipid talagang gagawin na hindi mo na kailangan sabihan. Siguro kailangan lang masabi sa kanila ano ba yung mga tips para makatipid, kaya lang, yung kung umaasa ng mga additional pay, ito lang yung siguro masasabi ko, Ang mga enterprises natin, 90% micro, yung maliliit talaga. 8% yung small, 1% yung medium, less than 1% yung large. So, yung large and medium, yan hindi mo na kailangan sabihan magbigay ng additional yan, allowance. Kaya niyang mga yan. Marami, kahit nga sa bonus sa pagka-Christmas, nagbibigay 16 months, 17 months pay, pero yung mga micro at small, survival lang pinag-uusapan niyan ngayon. So, yung mga yan, talagang, yung mga micro, lalo na yung 90%, nung pagka-Christmas na yung paiyakan pa yung pagbabayad ng Christmas 13-month pay. Oo. Ngayon, wala kang masyadong maasahan dyan. Yung small, merong mga mariwasa-riwasa ng konti yan. At yung mga small, medium and large, mga membro namin yan. Opo. Yung micro, hindi organizer Wala mga ano yan So yan. Salita para sa kanila, Opo. So yan ang mahihirapan dito masyado. Oo. So, klaruhin lang natin. Klaruhin lang po natin, partner, Sir Sergio. Sino ang makakaasa na maisasaayos o diretsahan na makakatanggap ng mas mataas na sahod sa ganitong klaseng sitwasyon? Yung mga empleyado ng medium at large, saka some of the small. Paano Pero po sa yung mga, micro, paano po yung iba? Tiis-tiis yung na mga lang? micro, hihingi pa na ayuda yun Yung 90%. Okay. Pero sa pag-uusap ninyo with your members, Sir Sergio, meron naman talaga kayo on your own na ikinakasa na aid para sa mga empleyado po ninyo? Yung mga, sabi ko nga, yung mga medyo malalaki, Opo. hindi mo na kailangan sabihan dyan. Immediately yan, talagang may kakasayan. Ang problema nga natin yung micro. Wala kang maasahan doon. Yung mga yan naghihintay pa na ayuda yan. Kasi po lahat, opo, kasi sir, di ba lahat umaaray, baka sabihin din naman ng mga employers kahit malalaking kumpanya yan, ay teka lang, naapektuhan din tayo O, kaya nga. Yung malalaki, definitely, they're concerned. At even yung mga small na medyo nangamariwas, sinasabihan namin yan, nag-uusap-usap yan ang magagawa. Pero yung maliliit talaga, yun ang problema. Ang impresyon ng mga tao, yung mga employers marami na mariwasa. Sabi ko nga sa'yo, yung 90% micro, yung small 8%, wala pang 2% yung medium and large. Oo. Yun ang sinasabi nila, kaya yan. Kaya nga siguro yung mga yan. At di mo na kailangan sabihin dyan. Pagka meron mga ganyang crisis, sila na mismo ang
gagawa ng remedyo. Oo, pero para sir- matulungan yung mga empleyado. Opo, ang system po, Sir Sergio, sa ganitong sitwasyon, hindi po malaman ng mga empleyado saan nila kukunin ng pangdagdag doon sa mga pataas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Pangunahin na po doon sa mga bilihin, yung crudo po natin, yung petrolyo po natin, saan kukuha ng pandagdag? Eh kung sa ngayon nga po, sisinghap-singhap na nga po ang kanilang budget. Totoo yun. Sinasabi ko nga lang, yung mga empleyado ng mga malalaking kumpanya, makakaasa yan kahit paano nabibigyan sila. Pero yung maliliit, aasa rin sa gobyerno yan. Tama naman yung sinasabi. Ang problema natin, presyo ng fuel, at saka elektrisidad. Hindi kaya ng remedyohan ng mga employers yan. Gobyerno ang may remedyo yan para wag tumaas yung Kaya nga tama naman yung tanggalin yung excise tax, kumari, tanggalin na rin yung VAT muna, dyan sa para hindi mag-escalate yung presyo na yan. Yan ang pinagmumulan lahat yan Opo. Hindi naman, ang may kaya lang ang mag-resolve rin, gobyerno, hindi naman yung mga employers So yun na kailangan, doon ang focus dapat ng gobyerno. Sige po. Paano mababawasan ang presyo niyan? Opo. So, Para hintay... hindi tumaas ang mga bilihin. So abangan natin kung ano yung hintayin mga natin. relief na ibibigay ng Oo. mga employer sa kanilang Correct. mga empleyado. Sabi naman ni Sir, Meron ready at and meron yan. willing Oo. yung mga malalaking kumpanya na yan, small, medium, and large. Sir, for the meantime, maraming salamat po sa inyong oras. Thank you po. Maraming salamat din sa inyo, Robert at Doris. Opo. Salamat. Good morning Mabuhay. po. Si Sir Sergio Ortiz Luis Jr., ang presidente po ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP. O paano? Oh. Alas 8:30 na, magagap lang po kami sandali ng aking